So, ito na nga guys, yung ating part 2. So, yung part 2 ng ating storytelling dito guys about caste sa India. So, yung dito naman sa India guys, yung sinasabi kong halimbawa, 'di ba? Kapag low class ka is hindi low class, I mean low caste. Caste yun yung tawag, hindi low class. So, caste yun yung tinatawag nila. Yung caste na yun guys is yung magsasabi kung mayaman ka or mahirap ka. So, ngayon, dito sa India guys is yun yung paniniwala nila. So, ngayon guys is hindi kami kumukuha guys ng maid sa bahay kasi ayaw nga namin guys na minamarites kami or ayaw ng family ng asawa ko na ng mga marites, ganun. Kasi dito guys sa India guys, kahit katulong guys or low caste man sila guys, napaka super marites nila guys. So halimbawa no, nakatira kami sa apartment. So yung apartment is, alam nyo naman, di ba, madaming kang kapitbahay, madaming kang makikita na a family. So yung ginagawa kasi ng mga katulong guys sa apartment namin is magtatrabaho siya dito sa kabilang bahay ng for 2 hours na naman sa isa na namang bahay is for another 2 hours. So hindi kasi dito guys whole day ang trabaho dito sa India kapag kasambahay ka. So hours lang yun guys at hindi din siya stay in. So ngayon guys, yung ginagawa ng mga katulong dito, halimbawa kung maka-adapt ka na o maka-adjust ka na guys, tapos gusto mo makipag-friend sa katulong mo na yun, hindi naman as in a friend guys, yung accidentally mo lang ba na may ma-open ka guys na mga story, may ma-open ka na mga story about sa family nyo or about sa inyong family, kung anong man meron kayo ngayon. So ngayon guys, di ba, lilipat siya sa ibang bahay para magtrabaho ulit. So yung gagawin niya yan guys is i-spread niya guys, sasabihin niya yung situation ng buhay nyo, yung parang yung pinagtrabahuan ko na amo ko, ganito ganyan. Mostly ako guys ha, mostly ako kasi foreigner ako, so walang nakakaalam guys sa apartment namin na kung taga saan ako, kasi parang mukhang Nepalese ako guys or mukhang northeast ako ng India. Kasi yung northeast ng India guys, maputi sila na parang Pilipino din sila, may pagkasingkit yung mata. Ganon yung northeast guys. So minsan napagkamalan ako na taga northeast ako. Pero hindi nila alam na foreigner ako. Pag the way kasi magsalita ako sa kanila guys, yun na-detect nila na foreigner pala ako. So yun yung ayaw ng asawa ko na machismis doon sa amin kasi sa bahay kung saan kami nakatira ngayon. Kasi mga chismosa nga guys, mga Indian. Kung alam nyo lang, kung akala nyo guys, kung yung mga Pinoy is chismosa, mas chismosa guys yung mga Indian. Kasi gumagawa talaga guys sila ng grupo. Tapos maglalakad yan sila sa parking, tapos mag-usap-usap. Mga ganon, nakakailang kasi yung mga ganong tao guys. So hindi naman ako galing sa buhay o hindi naman ang cast ng family namin is hindi naman ganon. So kami naman is as private lang naman na parang family lang. Hindi na kami nakikipagmaritisan sa labas. So ganon din yung family ng asawa ko guys. Agaw pansin talaga guys yung farm na ito guys. Oh, wait lang ha. Agaw pansin talaga guys. Ayan oh. Yan yung mga gusto ko mga farm guys. Baka magtataka kayo guys, bakit hilig-hilig ako sa farm? Kasi yung family ko guys is farmers. Ayan. Farmers kasi yung family ko. Tapos yung friend ng asawa ko guys is dito nakabili din ng flat. So ito lang din guys, hanggang doon yan yung lupa or village, parang subdivision. Pero tinatawag nila ito guys na villa, parang villa type yung ganitong place. Pero parang sa akin is parang same lang siya ng subdivision.
So, ganon. So, magbalik na nga tayo guys sa storytelling ko na ganon yung cast. So, kaya, nag-iingat kami hanggang ngayon. Wala ako masyadong friends. Hindi ako lumalabas. Kasi nga, guys, ganon nga yung situation dito sa India. So, kahit dati guys na hindi ko pa siya naiintindihan, ayaw ko pa talaga guys maniwala. Parang naiinis ako kasi wala namang ganyan sa Pinas, di ba guys? Wala namang ganyan sa Pinas. Uy, Lucas or mayaman, mahirap, ganito, ganyan. Basta magka-intindihan naman kayo or okay naman sa inyo, marites to marites family, kung okay naman sa inyo makipagkaibigan na ganun, okay lang. Pero dito kasi guys sa India, parang ganun kasi sila guys, parang magtrato sa mga tao. Kung kailan yung mga tao guys na low caste, no? Or mga walang hindi nakakaangat-angat sa buhay, is yun pa yun guys, is super marites guys. One time guys is i-share ko lang sa inyo is kinasal yung yung sister-in-law ko. Recently lang yun siya guys. Kinasal yung sister-in-law ko. Tapos meron kaming kinuha na tagaluto na sa bahay. Tagaluto sa bahay kasi madaming bisita. So yung nangyari is yung kinuha naming tagaluto yun guys. Family yun sila. Dalawa yun sila. Nanay niya at saka nintikan. Magtahol-tahol ka pa sa akin, batuhin kita, lintik. So, ayun nga guys, kumuha kami ng tagaluto. So, ngayon, kasi busy na nga guys, kasi kasal ng sister-in-law ko guys. So, busy na yung mga tao guys. Alam nyo ba guys, yung ginawa ng kinuha naming katulong na may magtagalinis, may taga-serve ng tubig or pagkain sa bisita or sa side ng lalaki kasi pupunta sila sa bahay ng mother-in-law ko guys. So ngayon, yung ginawa ng katulong na yun guys, or yung kinuha naming taga-serve ng pagkain is nagdaldal doon siya guys, nakipagkwentuhan siya doon sa relatives ng mapapangasawa ng sister-in-law ko guys. Yung parang may sinasabi siya dun guys. So yung ginawa naman ng brother-in-law ko guys is sinabihan siya na umalis siya dun. Hindi siya dapat andoon kasi yung trabaho niya lang guys is yung mag-serve o di kaya magluto ng pagkain para sa mga bisita guys. So ngayon yung ginawa niya guys, nakipagkwentuhan ba naman doon siya guys sa bisita. So, yung ginawa ng brother-in-law ko guys, parang 2 times or 3 times siya sinabi, wag ka dito, umalis ka dyan, doon ka sa sa kusina. Kasi madaming trabaho, madaming gawa guys. Ganon kasi dito guys sa India. Kung ano trabaho mo, hanggang doon ka lang. So, yung ginawa kasi ng babae na yun guys, is nag-cross na siya. Parang hindi na siya nag-serve guys. Nakipagkwentuhan na siya doon sa bisita. So ngayon sa pangatlong beses guys, hindi pa rin siya nakinig sa brother-in-law ko guys. So parang nasigawan siya guys ng brother-in-law ko. So parang nakakahiya naman siya guys. Pero wala kaming magagawa kasi hindi talaga siya titigil guys. Parang narinig namin pagkatapos ng kasal guys, narinig namin na may sinabi talaga yung katulong na yun guys sa family ng guy or sa relatives ng mapapangasawa ng sister-in-law ko guys. Pero hindi na natin yung pag-usapan kasi solved naman na yun. So yun lang guys yung mga example na masasabi ko sa inyo dito sa India. Kaya hindi ka pwede basta-basta makipagkaibigan or magtiwala dito. So ngayon unti-unti ko na guys na a-adapt or na-realize or natatanggap guys sa sarili ko na ganon talaga yung culture nila dito. Ibang-iba talaga sa Pilipinas. So adjust lang tayo. Minsan masyashock ko, ay bakit ganito, ay bakit ganyan. Pero ganon kasi yung nakasanayan nila. So thank you for watching guys. For the next video na naman tayo guys. Bye-bye. Sana may natutunan kayo guys. Bye-bye.